dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce in hand. Na bang nag-raisehan? Ay, meron na. Okay, ating unahin si Rowel Sabanal. Bali Rowel Sabanal, good evening. Pero bago muna, Bali Rowel, may babasahin muna ako itong comment na sa ating comment section. From Malia Kala, paano po kayo nabuo yung PPP? Paano daw nabuo ang PPP, ang punto por punto? Okay, sagutin ko muna ito dahil ako'y bahagi ng kasaysayan na ito eh. Pandemic. Pagka-pandemic, nawala lahat ng gawain namin. Nawala ang weekly Bible study, nawala ang monthly praise and worship, nawala ang monthly market preaching, nawala ang monthly sports and evangelization. Lahat nawala kasi nag-lockdown. At nang na-lockdown, hindi ako nakauwi sa amin dahil wala akong yung yellow card na ipapakita sa mga pulis na makasalubong ko sa daan. Ba't ako lumalabas ng bahay? Wala naman akong yellow card. Wala akong yellow card kaya nandoon lang ako sa boarding house ko sa Loon na natili. Paglabas ko sa umaga, tinitingnan ko pa kung meron bang pulis o wala. Kasi pag meron kung lumabas ka na wala kang face mask, may multa, 500. So pagpunta ko doon sa kumbento, pinagamit ako ni Father Darwin ng cellphone niya, yung isang Oppo niya. At lagi akong nagla-live, Bisaya pa yon. And then dumating yung araw, sinabihan ako ni Father Darwin na bigyan ko daw ng komentaryo ang mga post ni Bishop Rod Cobos ng Davao, protestante na bishop yan. And then sabi ko kay Father Darwin, gawa lang tayo ng programa, Father Darwin, kung saan ako ang magtatanong at ikaw ang sasagot. Sumayag naman si Father Darwin. So gumawa ako ng intro, nabuo ang intro ng punto por punto. And then maraming nagko-comment na hindi rin nila maintindihan kasi Bisaya. So may nag-request, gawan ko ng subtitle. Ginawa ko ng subtitle. Pero ako yung bugbog sarado sa subtitle. So sabi ko na lang kay Father Darwin, mag-Tagalog tayo, Father Darwin. So si Father Darwin, noong una, hirap yan sa kakatagalog. Laging di nawawala sa kanyang linya yung Alam niyo mga kapatid, yung ating mga kaibigan, sa mga taga-ibang sekta, hindi nawawala yung sa kanyang linya. So, yung 20 minutes na video, nire-record naman yung Father Darwin sa loob ng 2 oras. Yan ha. Ganun kahaba ang aming practice ni Father Darwin dati. Tapos, marami nang nag-sponsor, pumasok na yung laptop, pumasok na yung OBS, tinuruan ako ng OBS, pumasok na yung magkaroon na kami ng sarili naming studio doon sa Loon, doon. And then, binuo ni Father Darwin yung Worldwide Catholic Bible Study, kung saan kabilang sa mga haligi si Melchor Manalili, si Alfie Angeles, si Wendell Talibong, si Eric Romero, at saka si Paul Alima. Sila yon. Ako, syempre. And then, dahan-dahan na dagdagan. Pumasok na si Edgar Laugan, pumasok na si JC Becerra, and then habang nagla-live kami, nandiyan si Brother Romel Palma, isa lang yan sa mga nanunood at taga-komento, pero pag ako nag-live ng straight to the point, nagbibigay siya sa akin ng mga talata
hanggang sinama na namin si Romel Palma sa tanungan, no? Tapos, naidagdag naman si Brother Junre. Si Junre, ganun din. Pag nag-live ako, back up siya ng mga talata, mabilis si Brother Junre. So, sinabi ko kay Darwin, malakas si Brother Junre. So, sabi niya, idagdag mo sa group natin, makakatulong yan. Kasi 2 heads is better than 1. So, kinuha ko si Brother Junre at nakapasok siya sa grupo ng punto por punto. So, may nadadagdag naman 2. And then, eto na naman, pumasok naman si Dennis Oberio, Mr. Curious Catholic. Ang nakapasok sa kanya si Brother Romel Palma. And then sumunod naman si Kaburnok. And then sumunod naman si yung taga Jensan. Sino yung taga Jensan? Si Glenn Luzon. Oh. Nakapasok si Glenn Luzon bilang isa sa mga technician namin. And then si Attorney Jenelisa Piedad. And then pumasok na rin si Father Gilbert Umbrosa. And then andyan na rin pumasok na rin si Father, sino yung taga Vaticanista bro, yung nabigay sa atin ng certificate? Father Ricky Hente. Father Ricky Hente. And then yung ninang ni Divine na si Tidori, kinausap ako na pwede ba daw idagdag si Angel. Akin namang inireto ni Brother Darwin at inaprubahan, naging membro si Brother Angel Santos. And then dumating, nakapasok naman itong si Aljan Bagatnan. At nakapasok na rin si Brother Romer. At nakapasok na rin si Father Bobby. So ganyan po nabuo ang punto por punto, mahabang panahon to. Nagsimula to year 2020. Year 2020 pala nangyari yung dahan-dahan na binubuo ang punto por punto. Okay? So atin na ibigay ngayon kay Brother Roel Sabanal. Brother Romel, take over muna. Brother Roel. Brother Roel Sabanal, asked on mute po. Ayan na. Hello bro. Yes, good evening. Bro, dalawang tanong bro. Go ahead. Bro, kapag bukas pumunta kami ng puntod ng sa aking mama, at doon kami mag-tipon-tipon sa aking mga kapatid. Mag-pray kami doon. Pagkatapos ng mag-pray kami, pwede na bang bro magdala kami ng holy water tapos kunan yung puntod sa aking mama ba? Yes, response, ano tawag yan? Pwede po yan kasi nangyari na din po yan sa akin yung aking, ano yan bro? Responsoryo man sir, responso. Yeah. That's it. Yung nangyari din sa akin yan sa tiyuhin kong namatay na ako din yung nagresponso din nag-bless ng holy water. Pwede po 'yon. Anong prayer bro? Wala nang prayer bro. May responso prayer yan eh. Ask ka lang po sa parokya nyo kung meron kasi lang kopya niyan or ano ka bro, Bisaya ka bro no? Oo. Pwede naman sa mga sa mga CFD natin na makakilala na mabisaya. Brother Romer, meron din response prayer yan. Brother Romer? Bro, meron akong pinost. Yun po ang guidelines po doon sa mga pumupunta ng semeteryo. Tapos yun po ang dadasalin nila. May litany pa nga yun, Litany of Saints. Mm. So yun po, pagkatapos ng prayer doon, na-post ko na po. Pagkatapos ng prayer, wisikan nyo po yung puntod kasi kayo man ang kamag-anak. Huwag na lang magwisik doon sa iba kasi hindi yan pwede. Sa lang po, sa kamag-anak ninyo, pwede po. Mm. Okay po. Salamat po. Ikalawa po. May may post po. Yes bro, go ahead Brother Romer. Ay, sige. Nandun lang po sa doon sa FB. Na lang po kasi hindi ko po alam kasi yung sa FB mo. Lang po. Tingnan niyo lang po doon sa Romer Ablong Gutual. Meron po nakapost po 'yon. Just scroll na lang po. Hanapin niyo lang po. Marami kasi naghihingi. Tapos yun
ang ginawa nila, ginamit din nila, may Bisaya din, merong Latin, may Bisaya, may Tagalog, pero mas mabuti po yung English, may English din. So, yun din po, bro. Gamitin mo na lang, tingnan mo na lang po. Okay, bro. Brother Ruel, Salamat. yun po. Ah, For your dalawang second tanong, bro. question. Ngayon bro, ngayong gabi maraming naglagay ng kandila sa kanilang bahay. Okay lang ba yun bro? Ang gabi? Sa labas ng kanilang pintuan? Oo. Okay. Sige, balik ko kay Brother Romer kasi kagabi yata parang kagabi o nakaraang gabi pala yun nasagot. So, ganito po bro, kasi practice din namin yan noon, pati yung mama ko, kasi nung nandito na po ako sa team, dito sa Exorcism and Deliverance Ministry, hindi nila alam yun, hindi ko rin nasabihan kasi yung November 2, kahit na November 1, nagsasagawa sila niyan. So, nilalagyan nila palibot ng bahay ng mga kandila. Nung pagtulog ni mama, nagtaka siya, sinampal ng malakas yung likod niya. Nagising talaga siya, nakaano talaga siya, biglang tayo talaga yung niya. Tapos grabing sakit ng likod niya. Wala naman siyang katabi. So, ganun bro, yung mga practices pala noon is about occult practices. Kasi sa mga matatanda yan nanggaling. Kahit na yung lola ko nagtitirik sila ng kandila kasi para daw sa mga yung mga espiritu na mga ligaw, yung mga ganun, wala namang espiritong ligaw. Hindi, nagtataka nga ako bakit naligaw pa. So, ganun bro, iwasan nyo po. Kung magtirik naman kayo ng kandila, pwede doon sa altar. Kasi yung proper way po kung paano tayo magtirik ng kandila sa altar or it's either sa simbahan or sa sementeryo. Yung sa may mga namatay, for example, nilalagyan ng kandila kung saan. Pero kung wala namang purpose doon sa pagtirik para mag-invite ng mga espiritu, yung mga sabi nila naligaw na espiritu para makarating sila sa sa liwanag, hindi po pwede. Kasi ang dami nang nangyari niyan, kahit na mga madre nga po, nagsasagawa ng mga ganyan, pinapalibutan yung buong Depende po din sa intention. Kasi may intention naman, kung once na occult yung intention mo, galing sa occult yun, hindi mo din alam kung bakit naglalagay, huwag ka na maglagay. Pero kung yung intention mo naman is pure, doon ka sa altar po magtirik ng kandila o sa sementeryo o sa simbahan. Yun po ang pinakamaigi. Kasi ang dami po natin naliligaw kahit na saan na magtirik ng kandila mayroon naman silang chapel. So, yun po bro, yun po ang explanation. Okay, yun lang bro. Maraming salamat bro. God bless Okay po. bro, salamat po. God bless po. Alright, maraming salamat kay Brother Ruel Sabanal sa pagtatanong. At dako naman tayo ngayon dito po sa kay Josie Atienza. Jose ba to? O Jose Atienza. Brother, unmute po. Jose. Jose. Okay, Brother Jose. Dalawa akong katanungan ko. Follow up dun sa yung pagtirik ng kandila. Mhm. So, ibig sabihin, ang pagtirik pala ng kandila, 3 lang dapat. Church, altar, at saka cementerio. Yun, Brother Romer, sa iyo pa rin. Okay, yung pagtirik po ng kandila, once na hindi naman po doon sa, marami naman kapag meron kayong grotto, kung meron kayong mga statue doon sa labas na blast po, pwede kayo makatirik ng kandila. Pero kung kahit saan-saan ka na nagtirik ng kandila, parang iba na po yon. So dapat i-purify po yung intention kung ano ang titirikan mo. Kasi gano'n naman po talaga ang nangyayari. Meron yung iba, parang ginagawa na nilang ginagawa na nilang yung kakatawanan. Ginawa na nilang ginawa na nila ng mga memes doon sa CR. Doon sa CR na titirik ng kandila yun sa bowl. Anong ibig sabihin nun? Alam nyo na, yung mga ganon. So, yung purity of intention po talaga ang po niyan, nakaka-purify sa ating ginagawa. Kasi pagka-occult yung natin, disposition natin, sasakyan po talaga yan ng demonyo. Yun po talaga ang pinaka-explanation natin dyan. Kahit na saan tayo
saan tayo, may proper naman tayo na matitirikan ng kandila. Kung merong namatay, di ba? Kapag ka may na-aksidente doon, mga iba nagtitirik ng kandila, walang problema yon. Pero yung sa ano talaga, sa mismo talaga na sa mismo talaga na ang tawag niyan yung sa All Souls Day doon sa pinapalibot sa sa bahay, kasi sa nalaman po namin sa mga matatanda, yun ang ginagawa nila, kaya nasampulan na nga yung mama ko, halos na grabe sakit ng likod niya nang nalagyan ng exorcism oil, nawala yung sakit kasi nahampas siya doon. So bro, anong tanong mo iba bro? Kasi yung madalas kasi nakikita ko sa pintuan, Oo. labas ng so ibig sabihin hindi rin pala siya proper na pagsindi. So, hindi siya proper bro. Doon talaga sa sa altar kasi kaya nga sabi ko sa mga matatanda, occult practices po 'yan. Naalala ko talaga 'yan. Dami ko nang nakita niya na nagtitirik ng kandila sa mga harap ng pintuan sa palibot ng bahay kasi sabi niya marami daw maligaw na espiritu para matunto nila kung saan na yung ilaw. So hindi po pwede 'yan. Wala namang ligaw, mga demonyo man po 'yan. So Okay. hindi po pwede. So ang pangalawang katanungan ko bro, kasi nagpo-promote ako dati ng food supplement. Itong food supplement na ito, ginawa siya para aabot daw tayo ng 125 years old, gawa na mayroon siyang anti-aging. So kung bawal kasi ang in vitro, so may posibilidad ba ito na bawal din? Kung aabot ka ng 125 years, ang pinaka-importante bro, kung paano mo sinabuhay yung kabanalan. Kasi kahit na umabot pa tayo ng 125 years, anong dahilan kung bakit pa tayo gusto nating umabot doon tapos hindi natin na-fulfill yung mga commandments ni Lord? So paano natin ma-enjoy yung heaven? So ganun po talaga bro, ang dami na ngayon na yung healthy living. Wala mang problema sa healthy living, di ba? Kasi part man yan sa buhay natin. So once na nag-iwas tayo sa mga bawal, sa mga pagkain na bawal, pag-aalaga po yan sa katawan kasi temple of the Holy Spirit, hindi natin inaabuso yung katawan natin. Part po yan sa pagpamuhay natin para maiwasan po natin yung mga sakit, kaya nga yung abuso. So kapag ang purpose po natin para umabot ng 125 years na para lang yung anong tawag yan, maibsan yung kalungkot, yung para hindi tayo mamatay, takot tayo mamatay, iba na po yon, pagan disposition po yon. Kasi si Acutis, Santo na Pablo yan, si Carlo Saint Acutis. Carlo Acutis, sabi niya, ako'y mamamatay para alang-alang sa Panginoon. Kasi kahit na itong buhay natin bro, nandun sa Sirach, sabi sa Sirach, hinumdumi ang imong kamatayon, dapat na yung sa Bisaya hinumdumi, yung sa Tagalog parang aalahanin mo yung kamatayan mo at hindi ka magkasala. So ibig po palang sabihin na once na inaalaala mo yung kamatayan mo, mamumuhay ka ng kabanalan, hindi ka talaga magkakasala. So yan po ang purpose natin. Bakit tayo nandito sa mundo? Kasi hindi din natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ang Diyos lang po talaga ang may hawak ng buhay natin. So kapag ganun ang purpose natin, na gusto tayong umabot ng 125 years tapos naubos yung pera natin dahil lang doon, tapos yung responsibilidad natin sa pamilya hindi natin naman natugunan, so kasalanan po. Kasi yung inuuna natin yung sarili natin. Unahin natin so ganun Yun bro, kasi ang depende. sige. Yun kasi ang pinapunto ko kasi nga ang design niya is para daw sa aabot ka ng ganong katagal. So ibig sabihin magkaroon pala din siya ng hindi siya tanggap parang ganon sa simbahan. Wala namang sinabi bro na hindi tanggap sa simbahan, yung purity of intention po. O yung lang po bro purity of intention. Yung kung nag-take ka man yan na na yung mga supplements para maano yung mo, yung buhay mo para maiwasan mo yung sakit, wala namang po problema kasi dito sa Exorcism and Deliverance Ministry bro, ini-encourage po namin
yung mga pasyente namin na pumupunta dito, napunta kayo ng doktor. I-take nyo lahat ng vitamins na binibigay nila, tapos wag nyong ipalit doon sa sacramentals. Kasi magkakasala po tayo niyan. Kasi once na meron kang medical at saka laboratory na result, tapos sabi mo na ay ayaw ko ng gamot kasi nakakasira to ng kidney, hindi po yan pwede kasi ang doktor binigyan po siya ng kaalaman ng Diyos para matugunan yung mga sakit na para gumaling po sila. So hindi po pwede na bawalan po namin sila na mag-take ng gamot. Dito inaano pa namin, ini-encourage pa namin. Meron kami kasali dito sa ministry ng mga doktor. So once na nag-dwell doon sa bahay tapos pumupunta sa amin gabing-gabi na, hindi po namin yan tinatanggap. Bakit? Inaano po namin sila, ina-encourage po namin sila na pumunta po muna kayo ng doktor, baka meron po yang sakit. Pagka meron namang wala namang result doon sa doktor, tatanggapin namin yan dito. Hindi wala kasing anong tawag yan, emergency basta sa exorcism and deliverance ministry kasi hindi naman kami albularyo. So inclined po kami doon sa science at saka dito sa spiritual aspect. So hindi po namin sila binabawalan na pumunta ng doktor. Mas mainam po 'yon kasi meron tayong preternatural illness at saka preternatural illness. So maraming nangyari po ng ganito na ang mga albularyo, hindi po kami albularyo, ang mga sa albularyo, stop na yung gamot, inumin mo itong langis na ibibigay ko sa iyo. Hindi po 'yon, bawal po 'yon dito sa amin. Ang ina-advise po namin na mag-take kayo ng mga supplements para maibsan yung mga sakit nyo, gumaling kayo. Hindi naman po ibig sabihin, yung purity of intention po bro ang kinakailangan po dito. Kapag pure yung intention mo, walang problema po. Pero pagka yung intention mo ay para umabot lang sa ganyang edad, para maabot mo yung edad na yan, tapos nag-ano ka pa, namuhay ka ng kasalanan, hindi na po yun maganda. So yun bro. Okay. So, nilinaw ko yung lang purity kasi. of intention po, yun. Okay. Sige bro, thank you. Sige bro, thank you, God bless. Okay.